Mga apo, huwag kayong malikot ha at pagpapawisan na naman kayo. Alam mo naman yung anak mo. Mahal? Mahal, huwag mo na sisihin yung sarili mo sa nangyari. Anak, wala ka namang kasalanan. At saka, alam mo, kapag bumaba siya mula sa langit, sigurado kong ganyan din ang sasabihin niya sa'yo. Halika na. Hanap ka na ng mga bata, tsaka baka malate ka pa sa flight mo. Anak, sigurado ka ba talagang gusto mo talagang magtrabaho ulit sa Israel? Eh baka ano na naman ang mangyari sa'yo. Mag-aalala na naman kami dito. Oo nga, mahal. Hindi ka ba natatakot? Kaya naman natin dito eh, basta sama-sama tayo. Mahal. Nay. Isa akong OFW. Lalaban at lalaban ako ng paulit-ulit hanggang dulo para sa mga taong mahal ko. Uy, alika na. Baka mahuli ka pa sa flight mo. Oo nga. Naku, mag-iingat ka doon, anak ha. Oo naman, Nay. Halika na. Tara. Sa kabila ng malagim na pinagdaanan mo, abay pinili mo pang bumalik ngayon dyan. Ngayon nga, nandiyan ka sa Israel, ano ha? Eh, hindi ka ba inabot ng takot dyan sa mga naranasan mo nung una mong pagpunta dyan, Jimmy? Gusto ko lang talagang isisiyo yung mga anak ko, ma'am. Kasi ayaw kong maranasan nila yung mga naranasan ko noong bata ako. Hanggang ngayon, ayaw kong matulad sila sa akin na hindi nakapagtapos. At hindi lang yung pag-aaral yung gusto kong ibigay sa kanila sa ngayon dahil sa nangyari sa akin, mas marami pa akong plano sa kanila, ma'am. Kaya napagdesisyonan kong bumalik pa rin kahit tutol po sila. So, Jimmy, ngayon, ano ang mensahe mo sa iyong pamilya? Palagaan nila yung bawat sentimong ipapadala ko, bawat sentimong pagod ko po, ma'am. Kasi mahirap pong mawalay sa isang pamilya. Yung mga kababayan natin, mga Pinoy din, na nandiyan pa rin sa Israel at sa iba pang mga lugar kung saan nakakaranas sila ng pag-aalala, takot, tulad nung dinaanan mo. Ano ang maipapayo mo at ano ang maibibilin mo sa kanila, Jimmy? Sa mga kapwa OFW ko, palagaan natin, mag-ipon tayo, huwag bili doon, huwag bili dito kasi ang hirap yung sakto-sakto lang yung pera. Pero ma'am, dapat magtabi rin tayo kahit pa paano.